Ewang-ewang si nanay. Yung tuhod niya po, masakit. May ano kayo? X-ray? Wala po. Pero na-extray siya nung last year sa Nasaan? auto niya. Wala na po. Naiwan niya po sa QC ko sa kapatid niya. Matagal na po ba? Yung itsura po kasi ng tuhod nyo, is kita mo parang maga. Titingnan po natin yan kung severe osteoarthritis kayo. Yun po yun. Maaring mabawasan ko yung sakit. Pero yung ma-adjust na maayos. Titingnan kasi natin yung lining yan. Tandaan nyo, pag nagpa-x-ray kayo sa tuhod nyo, kailangan ganito. Yung lining o yung clearance, kailangan visible siya. Pag yan nagdikit, wala na. Siyempre, araw-araw tayo gusto maglakad. Sasabit yan, buto sa buto. Mama, yung x-ray na nakaraan. Ganito ba? Pag tumikit, sira na yan. Yun ang ano nun. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung may x-ray kayo, kasi yung lakad kasi ni nanay ganun, no? Hindi na maganon. Siyempre, mangyayari talaga yung ganun kasi nga, meron tayong tinatawag na meniscus, lateral and medial meniscus, na nasisira. Pag nasira yun, siyempre, sira, masakit yun. Ngayon, ang magiging ano na yan, ang magiging kalalabasan yan, hindi mo ma-pull stretch, hindi mo ma-pull pull. Kailangan yan, makita nyo. Kailangan magpa-x-ray nyo. Pero ang gagawin ko dyan, pag na-adjust ko yan, mababawasan lang po yung sakit. Yun lang po ang maasahan nyo sa akin. Pero yung pagbalik, kasi syempre, estimate ko na yung ganyan itsura ng tuhod. Alam ko na yan. Kaya gusto kong ma-x-ray eh. Paano naman sir, pag muna pa-x-ray siya, bili kami. Balik kayo. Ipapaliwanag ko sa inyo kung kakayanin pa. Kasi dito, mas gusto ko, siyempre lahat maayos. Pero kasi siyempre pag nakikita ko rin, siyempre kabisado ko na yun, pag nakikita ko na ako, ipaliwanag ko sa inyo kung hanggang saan lang yung kaya ng ano. Kung hanggang saan lang yung kaya ng method. Okay? Sige mami, higa ka dyan. Eh kung ngayon twisted nila, nakita mo, daming basketball player dito na pupunta. Pinagtatadyakan ko lang, magaling na eh. Nakakalaro na eh. Eto hindi, tingnan mo naman Hindi ka niya mabaluktik. Tingnan mo naman hindi nga may, dito medyo may ano pa. Pero ito hindi ito matama. Ang laki ng umang. Hindi na rin gumagalaw yung ano. Ito dapat mami ito medyo may konti pa, gumagalaw pa. Pero ito, wala na, nakalak na. Ang tawag dito is severe osteoarthritis. Wala na, nakalak na Dapat yan, ito mararamdaman nyo kahit paano. Yan, tutulak ko. Gumagalaw. Kailangan, ang tuhod natin, itong patella, naglalaro. Pag ginanon. Yan. Once na hindi na maglaro yan, ibig sabihin yan, yung mga patellar tendon mo at ligaments, hapit na kasi punong-puno ng mga spar yung ilalim buong palibot, nakapakat. Kaya ito, hindi mo ma-straight, hindi mo ma-fold. Yan lang din, Mananalaro. Mami, I'm sorry, pero 1%, ay, sa 10, mabawasan lang to ng, kunyari, sa 10, negative, mabawasan lang ng negative 1 or 2 lang. Yun lang ang chance nito, mami. Kailangan to, mag-aano na talaga kayo. Palagi kayo naka-king. Kung gusto nyo pang tumayo. Pero ang pinakamaganda yan, may edad na rin kayo, naka-wheelchair kayo. Nakakatayo pa kayo, i-reserve nyo na yung tayo nyo kung lilipat kayo sa banyo, sa kainan. Kasi ito, habang pinipilit mong ilakad, lalo ka lang mamamaga, lalo lang siyang sasakit. Yun ang totoo. Huwag nyo nang pahirapan yung ano. Kunyari, mag-mall kayo, wala kayong wheelchair. Naku po. Hindi pa kayo nakakauwi, umiiyak-iyak na kayo sa mall. Totoo yun. Lapit pa lang yung lagarin. Opo. Yung ganitong kondisyon, ito kabisado ko na to. Pero last year yung ganyan, nagagamot pa ng doktor yan. Hindi na. Ilan taon na kayo? Sa 65. 65.
tatanungin kayo niya ng doktor kung gusto nyo ipa-opera. Yun. Re-replace to eh. Puput-putin yan eh. Ako syempre, dami ko na nakita ng opera eh. Pinuput-put yan, nilalagyan ng artificial topping sa ibabaw, sa taas. Para magkaroon ng space ulit. Kaso, ito, masakit na ano, hindi yan sure. Hindi yan sure na ano. Siyempre, sana ma-perfect yung operation. Sa edad kasi binabase yan eh. Baka mamaya hindi nyo kaya yung pag wala na yung anesthesia. Kasi ano yan, ilang buwan kayong nakapahinga. Pag nawala na yung anesthesia, hindi ko kayo discourage kasi gusto ko lang ikwento kasi meron ditong pumunta. May kaya talaga sila. Magkakapatid sila. Uy, galing Canada, Australia, US, Germany. Magkakapatid sila. Nanay nila, parang 70, 71, ganyan. Tuhod lang problema, malakas pa. Eh gusto nila, pag nagmumol sila, nakakatayo pa. Eh masakit palagi tuhod. Malakas pa, in the wheelchair. Nakakagala pa, kaso hindi lang gano'n matayo, masakit yung tuhod. Pinoopera nila, kasi may pera nga eh. Magkano lang gastos? 250 eh. Dami nila magkakapatid. Ganun yung gastos, di ba? Kaya nga nila, pinagkati-hati nila. Ang problema, ito kwento lang galing sa kanila. May video rin yan. Namatay yung nanay nila after 3 days. Yun ang masakit. Hindi kinaya ni nanay yung sakit. Oo, pa. Anesthesia. Tinaptap. Pinoyos. Ngayon, manhid pa, okay pa. Pag alis nung anesthesia, 3 araw, ilitang-ilita yung matanda. Hanggang sa na-stroke na. Hindi kinaya. Kasi yung masakit eh. Masakit sa loob eh. Pag wala na yung anesthesia. Yan ang yan. Kaya tinatanong ko kayo kung anong edad nyo. Pero kung kayo ay bata-bata pa, 30, 40 pababa, pero pag senior na, pataas, medyo tanggapin na lang natin na magtungkod-tungkod tayo kaysa gamastos tayo. Magsisisi lang magkakapatid, baka naghanap lang tayo ng kagagastusan tapos imbis na ang lakas-lakas nila natutulak lang nila wheelchair, nakakakwentuhan nila. Yun ang pinagsisihan nila magkakapatid. Oo kasi hindi kinaya ng matanda yung kirot eh. Pag wala na kasing anesthesia, kasi puput-putin yan. Puput-putin yan. Lalagyan ng pakapitan ng artificial na plate. Yun ang Siyempre ako nakakita na ako niyan. Floy penging tissue. Eh ito, literal lang na ang gagawin natin. Yayanig-yaginin na yan. Ay, ito ba? Wala, hindi ka hindi ka mapahama kasi alug-alugin ko lang to. Mababawasan lang to pero hindi ko maayos. Honestly speaking. Okay pa. Yung mga simpleng tunog na yun, marirelease yung niyan. Pero, syempre, maglalakad kayo eh. Talaga kaya nga sabi ko hindi ito maayos. Gawan ko lang to ng ayan, para mawala yung sakit. Pagkabilaan. Total, 65 na rin kayo. Mag-wheelchair na lang kayo. Malakas pa naman kayo eh. Ang mahalaga, walang masakit na nararamdaman. Senior na tayo, tanggapin na natin. Tatayo lang tayo. Pag pupunta sa banyo, lilipat sa kusina, lilipat na sa higaan. Pero kung pagala-gala kayo, wheelchair. At least still alive. Malakas pa yung isip nyo, malakas pa yung pangangatawan nyo. Inuwento ko lang yun kasi baka magsisihan pa kayo pagdating ng araw eh. Baka masayang yung pera eh. Pero kung bata pa pwede. Nasa pwede magtanong. Meron kasi ako kaibigan, yung mama niya. Yung sa ganito po sa balakang, yung puto daw po is parang gumanon yung isa. Kaya pa po ba yun? Ang tawag doon is collapse or May MRI burst din fracture or compression fracture. Yung mga ganun po, operation yun. Depende. Ilang taon na? 70. Naku po, wala na rin yun. Pag pina-opera mo rin, ganun din yun. Hindi makakahiga yun. Ilang taon kasi humihilom yan. Hindi na, malutong na ang buto ng 70 years old.
kinakracking ko yan kahit matanda na, walang problema. Pero kung talagang bumigay yung vertebrae, pero i-assess ko pa rin. Yun nga lang. Kasi daw po sinabihan na sila ng doktor ngayon na therapy na daw po kasi gumagalaw na yung paa. Dati hindi eh. Nung bagong ganun siya. Pero ngayon may improvement na yung paa, nagagalaw na. Kaya lang walang lakas. Titik na yung picture. Titignan ko kung yung ano. I-send nyo sa akin x-ray, kausapin ko yung anak. MRI po. Yung MRI, yung result MRI, tsaka yung ano, yung lateral view ng ano. Kamo yung lateral view, hanapin yung lateral view. Sige po, paano? Madali lang i-explain yun. Kasi malakas pa naman yung nagkagano lang yun. Malakas nga. Okay. Pero pagka ano nga, pagka natabig yun ang hindi marunong, ganun din. Madisgrasya rin. Ay, hindi po yun pala nila pwede ipa-therapy ng basta-basta. Kailangan marunong umintindi yung therapist Opo. sa putok. Send nyo sa akin yung ano. Katulad nung kanina yung may fracture, pinaliwanag ko sa kanya. Bumalik siya sa akin after 6 months. Kailangan lang yun ma-brace. Kung may matirang masakit, tsaka ako kakaratingin. Putol yung ano dalawang buto putol eh. Yung, yan, yung tibia tsaka fibula. Putol talaga siya. Yung hindi maganda yung lagay ng fibula eh. Nakalihis eh. Kaya hindi niya maitatapak talaga yun. Eh habang bata-bata, habang mura-mura pa yung ano, o-opera pa yun. Ito kasi, dyan kasi sa paa, pagka-crack-crack lang yan, kakayanin mo yan. Itong malaking joint, puput-putin yan eh. Ayun, ikakabit lang. Ito puput-putin para makalakad. Yun, ano yan, kikinisin. Kasi nakakita na ako yan, tapos lalagyan ng ano yan. Lalagyan ng artificial, tatapingan. Yun ang ano, talagang, kaya sobrang sakit kasi puput-putin yung buto mo. Yung sa mga tapilok na na-fracture, ibabalik lang yun tapos lalagyan ng plate. Ito kasi lilinisin to, papalitan to, up and down, tatapingan, kaya masakit. Kaya sabi, hindi ako nagsisinungaling, kinuwento yun sa akin ng naging pasyente ko. Sila magkakapatid, bunga nga na may kaya sila eh. Magkano na namin gasos? Sila galing ng ano, saan-saan, puro abroad. Kaya baliwala yung sa kanila na pagkaso nila. Ang problema, nag-succeed yung ano, kaso hindi na kinaya nung matanda yung kirot after nung ano. After ng operation, wala nang ano, hindi kaya ng pain reliever, na-stress yung matanda, hindi makatulog. Hanggang sa bumigay. Siyempre, hindi na makatulog. Hindi ka rin makakain pag sobrang sakit. Sakit, hindi ka makakain. May stress ka, 3 araw hindi makakain, hindi makatulog. Nagkanda leche-leche na. Diba? Ikaw ba makakain ka, namimilipid ka sakit? Parang may bumabarena sa buto mo. Hindi ka makakain. Yan nga daw po, ang pakiramdam niya parang may tumutusok eh. Hindi, put-put na kasi yan. Tingnan mo yun, lakad ka tayo. Mawala lang yung pain yan. Dahil na yan, scatter ulit. Sige, hawakan mo ng pain. Isa. Makadalin ka na. Ayan. Kaya nga eh, yung ganyan paglalakad niya, tignan mo kahit paano, kahit wala siyang tungkod, natatayo niya. I-reserve nyo lang yung lakas ng tayo nyo pag pupunta kayo sa banyo, pero pag magmumul kayo, gagala kayo sa mga kapitbahay nyo. Pag wheelchair kayo, ngayon, malapit na magbutuhan. Humingi kayo kay Mayor, kay Consiel ng mga wheelchair na extra nila ron. Okay? Para manatili kayong malakas. Malakas pa kayo eh. Ang mahalaga, walang masakit sa paa nyo. Okay? Huwag nyo lang ipilit na lumayo na maglakad. Kasi makatapa kayo ng ganito kalit na bato, tumembuhan kayo, fracture yung balakang nyo, madadagdagan yung pain. Kasi unstable na yung ano nyo eh. Oo, nakakatayo kayo, kaso baka biglang bumaliktad eh. Yun lang yung matutulong ko, mami. Ha? Salamat. Ay, ito po. Yan ba? Okay, sige. Karatingin natin yan. Kasi nahirapan daw siya itaas ang kamay niya. O at least, kahit pa paano, naipaliwanag ko yung adjustment dyan sa tuhod nyo. Kasi hindi ko rin ipipilit niya ituwid. Ako po. Baka imbis na ano, sumabas kayo rito ng masaya, baka may stretcher abutin nyo. Tsaka
Tsaka hindi ko rin kayo sa kukwentuhan ng ano, yung, kaya ko yan. Ano, pasahin ko pa kayo. Balik-balik na lang kayo rito, 5 balik siguro. Pirahan ko pa kayo, lalo bang sumakit ulo nyo. Sabihin ko kaagad kung ano yung kalalabasan. Tsaka kung ano mas makakaputi. Okay, tapa kayo. Alam mo naman, mag-election. Oo. Yung wheelchair, kay Konsyal. Ayan, marami yun ngayon. Marami yan silang wheelchair na extra. Sige, relax na na yan. Inhale. Exhale. Yan. Yan, para sa buong likod yan. Balika, leeg. Diyan lang muna ako, tatayo ako. Sige, upo kayo. Paano? Taga saan po ba kayo? Ayun na pa po. Kainta? Siya po, galing pa po yung nakatanduanis. Katanduanis. O yan, magbubutuhan ngayon. Bibigyan kayo yan mga yan. Lalo kung malaking angkan kayo. Ewan ko lang. Bibigyan kayo yan. Ngayon natin mapapakinabangan yung mga politiko natin. Kasi lapit yan sa asin ng lapit. Tayo naman ang lumapit. Wheelchair, hindi naman mabigat yun. Yung mga gamit na wheelchair namin. Okay. Parang manatili kayong malakas. Makakatayo pa naman. O, yung paglipat nyo sa banyo, gamitin nyo yung pagtayo nyo. Lilipat kayo sa higaan, sa kainan. Oo. Tsaka, hindi mabubugbog kasi pag pinilit mo ilakad dyan, sasakit na sasakit yan. Yung naramdaman nyo dati, yun at yun at yun at yun kasi wala, pinipilit natin pudpudin yung pudpud na. Pagpa-endorse kayo kay Kapitan. Okay?